Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Mang Ustin. Taong 1974, Nabunturan, Davao de Oro. Nakagawian na ni Manoy Ustin na dumayo sa mga karatig lugar tuwing may pista. Ang kinaaaliwan niya kasi noong mga panahong yon ay yung sayawang nagaganap kapag tapos na ang programa. Bilang binata, hindi rin niya maipagkakaila na magkaroon ng kasintahan sa mga lugar na kanilang napupuntahan. Kahit papaano kasi, hindi naman masasabing na pag-iiwanan na itong si Manoy Ustin. Magandang lalaki rin naman siya kung tutuusin. May maayos na tindig, moreno, makinis ang balat, at higit sa lahat, may magandang muka. May kaya din ang kanyang pamilya, kaya hindi niya maipagkakailang nagagawa din niya ang mga gusto ng isang binata. Sa kanilang lugar nga noon, marami ang taong naiinggit sa buhay na meron siya. Ipinagpapasalamat naman niya ito, gawa ng siya ang maswerteng naisilang ng kanyang mga magulang. Sa loob ng ilang taong pagliliwaliw ni Manoy Ustin, hindi naman niya pinabayaan ang kanyang pag-aaral. Pangako kasi niya yon sa kanyang ama na kahit anong mangyari, magtatapos siya ng kolehiyo. Balak niya rin kasing lumuwas ng Maynila para hanapin ang kapalarang para sa kanya. Subalit habang nag-aaral pa lamang siya, sinusubukan naman niyang lubos-lubusin ang kanyang buhay binata. Kasama ni Manoy Ustin noon sa mga gimmick ay yung isa niyang kababata na itago na lang natin sa pangalang Andres. Nagkasundo silang dalawa noon dahil halos marami silang pagkakaparehas na hilig. Nagkakasundo din sila sa lahat ng bagay, kung kaya't isang tawag ni Manoy Ustin dito, mabilis itong pumupunta sa kanilang tahanan. Hindi rin yun lumiliban sa mga pista, kaya gabi-gabi silang naglalakwatsa ng magkasama. Kahit malayo-layo ang pinupuntahan nila, hindi naman gaanong nababahala ang kanilang mga magulang. Bukod kasi sa marami silang kasabayan, alam din nilang umiiwas ng gulo ang kanilang mga anak. Maliban doon, maaga rin ito kung umuuwi, lalo na kung medyo nakakaburyong ang pista na kanilang napuntahan. Sa totoo lang, hindi nila noon naisip na magkakaroon sila ng engkwentro sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Ayon kasi kay Manoy Ustin, di naman kasi sila pumupunta sa mga hindi kilalang baryo. Bayan ang kanilang dinadayo noon, at bago sila roon tumungo ng 10 oras, pinag-aaralan muna nila ang daan patungo rito. Ganon ang kanilang ginagawa upang masigurong ligtas silang makakarating at makakabalik. Ang kaso lang, 5 buwan nang dumaan ng mismong taong ito, may narinig silang usap-usapan ukol sa nalalapit na pista sa isa sa mga lugar ng Manat. Hindi na matandaan ni Manoy Ustin ang pangalan ng lugar na yon, pero ayon sa kanya, malapit lang ito sa sentro ng Manat. Bagaman malayo, aminado naman siyang ligtas ang daan patungo sa lugar. Medyo nag-aalangan pa sana sila roong pumunta, pero nang marinig nilang marami ang dalagang dadalo, hindi na sila nagdalawang isip. Walang sabi-sabi, agad naman silang naghanap ng damit na susuotin at pagsapit ng bisperas. 5:00 pa lang ng hapon, nagsimula na silang maglakad patungo sa lugar na yon. Upang mapabilis naman ang kanilang pagbaybay ng daan, gumamit na sila ng kabayo. Maliban din sa kanila, marami rin silang kasabayan patungo roon, kaya hindi na sila gaanong nag-alala pa. Pagdating naman nila sa sentro ng Manat, bumungad sa kanila ang mga taong naglalakad patungo sa baryo. Base sa kanilang napagtanungan, 1 milya na lamang ang kanilang bubunuin patungo sa lugar na yon. Malayo-layo man, hindi na nila nagawa pang umatras, gawa ng sa isip-isip nila. Masyado na ring malayo ang naging paglalakbay nila para bumalik pa. Aminado rin noon si Manoy Ustin at Andres. Yon ang kanilang unang beses
na makarating sa nasabing baryo. Makalipas pa ang kalahating oras na pangangabayo, doon na nga nila nasilayan ang bukana ng lugar. Pagpasok naman nila rito, maraming tao ang sumalubong sa kanila. Hindi rin mabilang ang mga bahay na mayroong handa sa labas, kaya sa unang tingin, di naman maipagkakaila nila Manoy Ustin na wiling-wili talaga sila sa kanilang mga nakikita. Pagdating naman nila sa liwasan noon, tumambad sa kanila ang maraming dilag na naghihintay ng sayawan. Siyempre bilang binata, hindi na sila nagdalawang isip pa na maghanap ng kanilang tipo sa lugar na yon. Di pa man nagsisimula ang pista, tuwang-tuwa na silang magkaibigan noon. Makalipas pa ang ilang minutong paghihintay, nagsimula na nga ang selebrasyon. Hindi mahulugan ng karayom ang mga taong dumalo sa liwasan, kaya siksikan talaga ang mga upuan. Naghalo-halo man ang kanilang mga amoy para sa magkaibigan, di na yun mahalaga. Ang kaso lang, habang tumatagal ang pagmamasid nila sa mga pagtatanghal, meron naman silang napapansing kakaiba sa lugar. Sa kasagsagan kasi ng pagsasalita ng isang butihing konsehal sa lugar, napansin nila ang malalapad na kawa na pinagtulungang buhatin ng mga taga roon patungo sa gilid ng liwasan. May isa nga sa mga kawang yon ang nakaharap talaga sa kanila. Habang pinagmamasdan naman yun ni Ustin, wala naman siyang ibang naramdaman kundi ang mabilis na pintig ng kanyang puso. Yung kaba niya noong mga oras na yon, literal na hindi talaga niya maunawaan. Makalipas pa ang ilang minuto, panay na ang ginagawa niyang pagsiko kay Andres para mapansin din ito ang kawang kanyang nakikita. Maliban kasi sa kawang yon, nakatayo din malapit ang isang matabang lalaki na may hawak-hawak na bolo. May mga bahid na rin ng dugo ang katawan nito na animoy may kinatay na yon bago pa man magsimula ang bisperas. Maya-maya pa, nang mapansin naman ng kasama niya ang kanyang ginawa, bigla naman yung napasilay sa kanya habang iritabling nagtatanong ng, "Ano ba yun, Ustin? Kanina ka pa dyan ah. Bakit ba ang likot mo? Di mo ba nakikitang nanonood ako?" Nang marinig naman niya ang sinabi nito, pinilit naman niyang gumawa ng pasakalye upang maipagbigay alam sa kanyang kaibigan ang kanyang nararamdaman. Nakiusap din siya doong magpasama sa labas ng liwasan para makasigarilyo siya saglit. Dahil sa kanyang sinabi, wala na ring nagawa itong si Andres, kundi ang sumunod. Naiirita man sa kanyang naging akto, pinilit nitong maging mahinahon upang hindi masira ng init ng kanilang ulo ang nagaganap na kasiyahan sa lugar. Paglabas naman nila noong dalawa, minabuti naman nilang magpahangin na muna. Napagkasunduan na rin nilang babalik na lang kapag sayawan, gawa ng inaasahan na nila na wala na silang mauupuan pagbalik nila. Matapos naman nila itong mapag-usapan, agad naman silang humanap ng lugar na pwede nilang mapagpahingahan. Ilang oras din sila noong naghintay, hanggang sa kalaunay nakarinig sila ng mga hiyawan mula sa loob nito. Dahil sa pangyayari, inakala naman nilang meron lang magaling na nagtatanghal. Walang sabi-sabi, dali-dali naman silang tumungo sa bakod ng liwasan at pagsilip nila sa itaas nito, tumambad sa kanila ang mga bagay na dapat hindi nila masilayan. Ayon kay Manoy Ustin, pagsilay na pagsilay niya sa lugar na yon, nakita niya ang iilang mga taong nakahandusay na sa lupa habang walang patid na nilalapa ng mga nilalang na may pagkakahawig sa ordinaryong tao ang wangis. Ang pinagkaiba lang ng mga ito, meron itong malalapad na pakpak at buntot. Mahaba rin ang daliri ng mga ito na siya namang ginagamit nila para ihiwalay ang balat ng isang kalunos-lunos na tao. Pagsilay naman nila sa pangyayaring yon, agad naman silang binalot ng matinding takot. Unti-unti na rin nilang napapansin ang pag-iba ng ihip ng hangin sa mismong baryo.
Tuluyan na ring nawala ang mga taong nasa mga bahay malapit sa daan. Tapos yung mga handa naman itong pagkain sa labas, bigla na lamang bumaho. Nakasilay din sila doon ng mga pira-pirasong katawan ng tao, kaya nang magkaroon sila ng lakas ng loob para kumilos, hindi na sila nag-alangang tumakbo patungo sa masukal na parte ng kakahuyan malapit sa hangganan ng baryo. Hindi na rin nila noon ninais pang balikan ang kanilang mga kabayo, gawa ng kapag ginawa nila ito, paniguradong matutunugan sila ng mga nilalang na yon. Sa pagpapatuloy naman ng pagtahak nila ng madilim na daan, hindi nila pinayagang magkahiwalay sila. Ayon kay Ustin, tibali ng madakip basta magkasama silang dalawa. Pabor naman dito si Andres, sa kadahilanang ayaw din naman itong umuwi ng mag-isa. Hindi naglaon. Pagdating naman nila sa looban ng gubat, nagpatuloy pa rin ang kanilang pagrinig sa mga sigawang nagmumula sa baryong yon. Pagbaling naman ang kanilang paningin sa direksyong kinaroroonan ng liwasan, napansin naman nilang nakapatay na ang lahat ng ilaw sa lugar. Ang tangi na lang din nila doong nasilayan ay ang malalaking siga na animoy ginamit para magkaroon ng sapat na init ang mga kawang kanilang nakita. Ilang minuto pa ang lumipas, medyo nakakaramdam na rin sila ng matinding pagod. Nang mapagtanto naman nilang malayo-layo na sila sa baryong yon, agad naman silang humanap ng lugar na pwede nilang mapagpahingahan. Pag-upo naman nila sa lilim ng isang malaking puno, dali-dali naman nilang binaliktad ang kanilang mga damit upang hindi sila roon maligaw. Habang nag-iipon din sila ng lakas, panay naman ang kanilang pag-uusap ukol sa mga pangyayari. Labis din ang pasasalamat sa kanya noon ni Andres dahil sa pagyaya niya ritong lumabas. Kung hindi kasi nila to ginawa, paniguradong maging sila hindi na makakalabas ng liwasan. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, agad naman niyang inamin na napansin na niya ang bagay na yon, kung kaya't nagdesisyon na siyang umalis doon. Pagkarinig naman dito ni Andres, dali-dali naman yung lumapit sa kanya habang nagpapasalamat. Inamin din ito na kapag nakaligtas sila sa sitwasyong yon, baka yun na rin ang huling pistang kanyang mapupuntahan. Matapos naman itong mailhad ang kanyang saloobin, hindi naman maiwasang tumawa ni Ustin. Medyo natutuwa lang kasi ito kahit papaano, gawa ng yon ang unang pagkakataon na nakita niya ang kaibigan niya na nagkaroon ng matinding takot laban sa mga nilalang na naririnig lang nila sa mga usapin ng matatanda. Maya-maya pa, nang akmang uusad na silang dalawa, bahagya naman sila noong natigilan nang may mapansin silang malaking ibon na dumaan sa itaas ng punong kanilang pinagkukublian. Lubos na nakakabahala ang nilalang na yon, gawa ng maliban sa laki nito, hindi rin maipagkakaila ni Ustin na maaaring alaga ito ng mga aswang na naninirahan sa baryo. Nang mapagtanto naman nila ang bagay na yon, hindi na rin sila nagdalawang isip na lumayo. Malakas kasi ang kutob nila. Nakasunod ng ibon na yon, ang mga aswang na naghahanap sa kanilang dalawa. Naniniwala rin silang magkaibigan na maaaring nalaman na ng mga nilalang ang tungkol sa kanilang naging pagtakas. Lumipas pa ang isang oras. Patuloy pa rin nilang tinahak ang daan. Isipin ninyo, mag-aalas 11 pa lamang noon ng gabi, pero pagod na silang dalawa. Alam din nilang mahaba-haba pa ang oras ng pagtatago nila, kaya ginawa nilang lahat ng kanilang makakaya, makatakas lamang sa mga ito. Hindi naglaon. Nang marating naman nila ang daraanan nilang baryo, di na sila nagdalawang isip na maghanap doon ng taong makakatulong sa kanila. Kahit alam nilang malalim na ang gabi, tila bang nawala ang kanilang hiya para mang-istorbo ng pamilyang nagpapahinga. Sa 5 bahay na kanilang kinatok noon, walang nagbukas. Habang tumatagal, medyo kinakabahan na rin itong si Manoy Ustin, gawa ng ang iniisip niya, paano kung walang may magmagandang loob na pagbuksan sila? Mabuti na lang,
Nang umabot na sa 11 bahay ang kanilang kinatok, may isang pamilyang nagmagandang loob na sila'y pagbuksan. Pagkarinig naman nila ng boses nito, hindi naman sila nag-alangang manatili sa harapan ng bahay. Hanggang sa kalaunay na sipat na nga nila ang dahan-dahang pagbukas ng pinto. Pagsilay naman nila sa lalaking nagmagandang loob, taus-puso naman sila roong nagpasalamat habang matyagang naghihintay sa senyas nito para sila'y makapasok. Maya-maya pa, pagsabi naman itong pumasok na sila, agad naman silang tumawid ng pinto, bitbit ang kanilang mga tsinelas. Sila na rin ang nagsarado ng bahay sa takot na baka masilayan pa sila roon ng mga nilalang na humahabol sa kanila. Pagtrangka naman nila ng pinto, pakiramdam nila Ustin noon, nabunutan sila ng malaking tinik sa kanilang mga lalamunan. Unti-unti na ring bumagal ang kanilang paghinga at sa isang iglap doon nila naramdaman ang matinding pagod na ininda ng kanilang katawan. Nang mapansin naman yon ng lalaki, agad naman sila nitong inalalayan na umupo sa sala. Pagharap naman nila noong tatlo, hindi na rin yun nagdalawang isip pa na magtanong ukol sa mga nangyari sa kanila. Bukod kasi sa napansin nito ang napakadungis nilang itsura, kitang-kita rin sa kanilang mga muka ang tindi ng mga pinagdaanan nila. Nang marinig naman ni Ustin ang sinabi nito, hindi na rin niya napigilang manlumo habang nakatingin sa taong yon. Pagtulo naman ng kanyang luha, agad naman niyang inilahad ang karumal-dumal na pangyayaring kanilang naranasan. Inilahad din doon ni Manoy Ustin ang muntik-muntikan na nilang pagkamatay mula sa kamay ng mga nilalang na yon. Nang mabanggit naman niya ang pangalan ng baryo, ang lalaki na mismo ang nagkumpirma ukol sa lugar na napuntahan nila. Ayon dito, 2 beses sa isang taon, nagkakaroon yun doon ng pista. Lahat ng malalayong baryo, nakakaya nitong maimbitahan, maliban na lamang sa mga lugar na alam nilang masasama ang gawa. Dagdag pa nito na, inaasahan na rin niyang may mapapadpad sa kanilang lugar ng 10 oras dahil sa dami ng taong nakita niyang naglalakad patungo sa lugar na yon. Gustuhin man sana nitong magbigay ng babala, alam niyang marami sa kanya ang hindi maniniwala. Magiging mapanganib din yun para sa kanya, gawa ng maaari siyang mapag-initan ng mga nilalang sa baryo. Kaya ang tanging nagagawa na lamang nito, maghintay ng mga taong maswerteng makakatakas sa mangyayaring panginginain ng mga aswang sa lugar na yon. Matapos naman itong mailahad ang lahat ng kanyang mga nalalaman, agad naman sila nitong pinapunta sa isang silid na walang bintana. Nilagyan din niyo ng papaikot ng tela ng lalaki upang masigurong walang makakasilip sa kanila. Bago rin ito isarado ang pinto, inabisuhan sila nitong wag nang gagawa ng kahit na anong ingay. Konting pagkakamali lang kasi, hindi lang sila ang mamamatay. Nabanggit din ito na magbabahay-bahay ang mga nilalang na yon para hanapin ang takas sa baryo nila. Matapos naman itong mailahad ang mga karagdagang detalyeng kinakailangan nilang malaman, minabuti naman nilang manahimik sa loob ng silid. Napakadilima ng paligid, hindi na nila yon pinansin pa. Ang tanging nasa isip na lamang nila noong mga oras na yon ay ang pagtitiwala sa lalaking nagmagandang loob sa kanilang tumulong. Pagpatak naman ng 3:00 ng hapon, unti-unti namang napapansin nila Ustin ang biglaang pagbigat ng buong paligid. Nakakarinig na rin sila noon ng mga alulong ng asong gubat, kalakip ng mga pag-aangil ng mga taong animoy na babaliw. Ilang minuto pa ang lumipas, may mga sumisigaw at umiiyak na rin sa labas na parabang maliban sa kanila, may iba pang taong nakatakas ng ligtas. Dahil dito, agad namang pumasok sa isipan ni Andres na buksan ang pinto. Ngunit bago pa man niya mahanap ang hawakan nito, nagawa na siyang mapigilan ni Ustin. Paghawak naman niya sa kamay nito, mariin naman niyang pinaalala ang babala ng taong tumulong sa kanila.
Dagdag pa niya na, sa mga oras na yon, mas mainam na unahin muna nilang isalba ang kanilang mga sarili. Dahil sa kanyang sinabi, agad namang bumalik sa dati ang ulirat nito. Pagtitigan naman nilang dalawa, mapagpakumbaba naman yung humingi ng tawad sa kanya. Matapos ang pangyayaring yan, pilit naman nilang tiniis ang lahat ng bagay na kanilang narinig. Hindi naglaon, dahan-dahan na rin nilang napapansin ang paglayo sa bahay ng mga tinig na yon. Narinig na rin nilang sumarado na ang entradang pinto, indikasyon na tapos nang makipag-usap yung lalaking tumulong sa kanila. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, maaga pa silang hinatid ng lalaki sa bukana ng baryo. Pagdating nila roon, agad naman sila nitong inabisuhan na wag nang bumalik sa lugar na yon. Dagdag pa nito na sawang-sawa na itong magligtas ng mga kagaya nila na walang alam kundi ang magsaya. Nang mabanggit naman yon ng lalaki, dali-dali naman yung tumalikod. Aabutan pa sana ito ng salapi nila Ustin, pero ito na mismo ang tumanggi. Ayon dito, hindi niya papayagan ng sino man ang magbigay ng material na bagay na kanyang ikakapahamak. Maaaring kilala niya ang mga nilalang sa baryong yon, subalit sa oras na matunugan siya nitong nagpapatakas ng mga bihag, paniguradong hindi rin siya nito sasantuhin. Nang marinig naman nila Ustin ang tungkol dito, minabuti naman nilang wag nang mangulit. Maya-maya pa, nagsimula na rin silang maglakad pabalik ng bayan nila. Buhat sa kawalan ng kabayo, inabutan na sila ng hapon sa daan. Mabuti na lang, pagtungtong ng alas 5, narating na nga nila ang entradang pinto. Mula roon, naghanap na sila ng makakatulong sa kanila upang mas mapadali ang kanilang pag-uwi. Awa naman ng Diyos, nakabalik silang magkaibigan na buo ang katawan. Dala naman ang kanilang takot sa mga nangyari. Inabot pa ng ilang buwan bago nila ito mailahad sa kanilang mga magulang. Aminado rin silang hindi sila nakakatulog ng maayos tuwing gabi, dahilan ng madalas nilang pagkakasakit. Nang medyo humilom na ang takot buhat sa mga naging karanasan nila, doon na sila nagsimulang magkwento ukol sa baryong kanilang napuntahan. Noong una medyo hindi pa yun kapanipaniwala para sa kanilang pamilya. Pero nung makausap na nito ang isa sa mga albularyo sa lugar nila, doon na rin yun naniwala sa kanilang mga karanasan. Kung hindi din nagkakamali ang albularyo, yung lalaking nagmagandang loob sa kanilang magpatuloy noong gabi, isa ring ganap na aswang. Gayunpaman, wala naman sila doong dapat ipag-alala dahil kalahati lamang ng atay nila ang tinapyas nito bilang bayad sa ginawa nilang pagtulong. Para mapatunayan naman yon ng albularyo, dahan-dahan naman itong kinapa ang kanilang mga tiyan. Pagkapa naman ito malapit sa kanilang pantog, agad namang nakaramdam ng matinding sakit si Ustin at ang kaibigan niya. Halos mamilipit sila noong mga oras na yon, buhat sa hindi maipagkakailang sakit. Ayon sa kanya, kasing sakit yun ng pagsuntok ng malakas sa itlog ng isang lalaki. Katunayan, inabot din ng isang buong gabi na naramdaman nila ang sakit nito. Lumipas pa ang mga araw, nagpatuloy ang panggagamot ng albularyo sa kanila. Maraming bawal sa kanilang pagkain noon dahil sa kalagayan ng kanilang mga atay. Malugod naman itong sinunod nila Ustin, lalo pat wala naman silang mapagpipilian. Sa pagdating naman ng araw na gumaling na sila, itinuon naman nila ang kanilang atensyon sa pag-aaral. Ang kaso lang habang tumatagal, napapansin naman ni Manoy Ustin ang pakikipag-usap ng kanyang ama sa mga tauhan nito. Hindi niya mawari noon pero may narinig siyang tungkol sa pagbawi ng kanilang mga kabayo. Dahil dito,
agad namang pumasok sa kanyang isipan yung kabayong kanilang iniwan. Aminado kasi siyang paborito yon ng tatay niya, pero hindi naman niya sukat akalaing hahanapin pa nito ang kabayo matapos nitong mapatunayan ang salaysay nila. Dala naman ang kanyang pag-aalala, sinubukan naman niya yung kausapin ukol dito. Ang kaso lang, sa halip na makinig, ipinagpilitan nitong ibabalik niya ang kabayo nila sa abot ng kanyang makakaya. Naniniwala din yung buhay pa ang mga alaga nilang yon. Gawa ng unang-una, hindi naman kumakain ng karne ng kabayo ang mga aswang. Nang marinig naman ito ni Ustin, pinili na lamang niyang manahimik. Alam niya kasing kapag tumataas na ang boses ng kanyang ama, malapit na itong magalit. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapansin naman ito ang pagiging mahinahon niya, minabuti naman itong papasukin na siya sa loob ng kanilang bahay. Lumipas ang araw na yon. Doon na nga nagsimula ang operasyon ng kanyang ama. Katuwang ang mga dating sundalong gwardya nila, walang takot niyang pinatahak sa mga ito ang daan patungong baryo. Humingi rin ito ng karagdagang pangontra sa kakilala nilang albularyo upang masigurong makakabalik yon ng ligtas. Bitbit ang malakas na kalibre ng armas, walang takot naman yung naglakbay. Ayon kay Manoy Ustin, nasa humigit 10 katao ang inutusan noon ng kanyang ama. Dagdag pa niya na kahit siya man hindi niya inaasahang makakabalik pa yon ng buhay. Ang buong akala niya kasi, kakatayin lang yon ng mga aswang sa lugar na yon. Ngunit lumipas ang 3 araw, nakabalik ito ng kasama ang kanilang kabayo. May huli-huli rin yung aswang na siya namang iginapos ng tatay niya sa ilalim ng bahay nila. Katuwangang albularyo, ilang taon nilang pinag-aralan ang tungkol sa mga kahinaan nito. Dahil sa pangyayaring yon, maraming sikreto ang nabunyag ng kanyang ama laban sa lahi ng mga aswang na nadakip nila. Yun na rin ang naging mitya upang mapalayas nila ito sa baryo na kasalukuyan nitong pinagpupugaran. Dahil sa naging tagumpay ng kanilang grupo, kalaunay unti-unti na nilang napapansin ang pagdami ng mga tao sa lugar na yon. Bagaman hindi rin sila nabigyan ng pangaral buhat sa sakripisyong kanilang ginawa, labis naman yung ipinagpasalamat ng kanyang ama. Ang nais lang kasi nitong mangyari, maging ligtas ang mga lugar na malapit sa kanila. Ayaw din kasi nitong may mawala pa bago gumawa ng aksyon. Sa totoo lang pinuno, yung aswang na kanilang nadakip, inabot pa yun ng 3 dekada bago bawian ng buhay. Sa pagkamatay naman ito, kasabay nila roong ibinaon ang tungkol sa kapangipangilabot na kaganapan na nangyari tuwing kapistahan ng mga aswang na siyang naging mitya ng pagkawala ng kanilang mga kalahating atay. Okay. Opinyon ko sa kwento. Grabe no, ang tuso sobra nung aswang na nilapitan nila ng tulong. Ako hindi ko ina-expect yun. Kala ko manggagamot na nakatira sa labas ng baryo o ordinaryong tao na talaga namang tumutulong sa mga naliligaw. Pero hindi. Aswang din pala. Tapos hindi napansin nila Ustin na kaya hindi tinanggap ng aswang na yun yung bayad nila kasi bayad na pala sila. Kinukuha yung kalahati ng atay. Sobrang talino ng aswang na to. Isipin ninyo ang lapit lang sa kanya nung mismong baryo nilang mga aswang. Pinili niyang tumira sa labas or tumira sa labas. Bakit? Kasi alam niya na madidiskubre ng mga ordinaryong tao na pupunta sa baryo na yon na isang buong tribo o baryo yon ng mga aswang. So syempre matatakot yung mga dayo. Gagawin nila tatakbo. Una nilang makikita yung bahay niya. So para sa akin win-win situation to para dun sa matalinong aswang na yon. Dapat nga title natin dito matalinong aswang eh. Pero hindi, ito yung binigay so respetuhin natin to.
Masasabi ko lang overall sa kwento na to, nakakapangilabot kasi alam naman natin marami na ako na ikwento tungkol sa mga ganitong klase ng kwento na patungkol sa mga pista-pista na hindi tayo sigurado kung ano o sino yung pupuntahan natin sa lugar na yon. Kaya kailangan doble ingat tayo. Sa pagkakaalam ko, kahit sa panahon ngayon, nangyayari pa rin to eh. Pero syempre, sobrang tagong-tago na yon, tsaka advance na rin yung mga aswang. So, kapag ganito, alam na nila yung gagawin. Pwedeng gumawa sila ng peking pagkatao ng taong kinuha nila o burahin sa wisyo ng mga mahal sa buhay ng taong kinuha nila yung memorya nun. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.